The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth. But she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Meron hong isang expert sa Biblia o sa banal na kasulatan na nagsabi ho na 15% daw ho, 15% ng turo o aral ng ating Panginoon ay tungkol ho sa mga praktikal na bagay. At kasama na ho dyan yung pera. Lalong-lalo na ho tungkol sa pera. Kaya yung ating Panginoong Yesus ay meron hong parable tungkol sa talents. O siguro matawag ho natin na parable of the investment. Kasi binigyan niya yung mga alagad ng halaga para i-invest yung mga halaga na yon. At meron din ho siyang turo tungkol sa buwis, sa pagbabayad ho ng buwis tungkol sa tax. At ngayong linggo ay narinig ho natin yung kanyang turo ho tungkol naman sa donation sa templo, no? Temple treasury, na ipinakita ho na natuwa yung ating Panginoon sa binigay na 2 kusing ng isang balo. At para ho bang ipinapakita o pinapaalala ho ng ating Panginoon na mayroong halaga yung pera. Mahalaga yung pera. Na ang pera ay biyaya ng Diyos. At yung pera ay instrumento ho ng kabutihan at kasaganaan ng buhay para sa sarili at para sa ibang tao. Kaya nga bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, iniasahan ho sa atin na marunong din ho tayong mag-ingat ng yaman, maghanap ng yaman, lalong-lalo na sa mga mabubuting paraan, maghanap ng yaman, gamitin ng wasto yung yaman, at magbigay ng yaman sa mga taong nangangailangan. Ngayon din po yung isa sa mga punto sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na magbigay ho tayo, magbigay na galing ho sa puso, magbigay ng galing sa puso, at hindi yung magbigay na may halong tuso. Magbigay na galing sa puso, at hindi yung magbigay na may kasamang tuso. May kwento ng isang mama na pumasok ko sa simbahan at siya ho'y nagdasal. At ganito yung kanyang dasal, "Lord, alam mo na walang-wala ako. At Lord, ang dami ko pang utang na dapat bayaran. Lord, sana manalo ako sa isang raffle. At promise, Lord, kapag nanalo ako sa isang raffle, hati tayo. Kalahati para sa akin at kalahati para sa iyo. Ibibigay ko
sa simbahan na ito. Yun po yung dasal ng mama. At pag uwi ho niya, nakita ho niya yung kanyang asawa na nagtatalon ho sa tuwa dahil nanalo sila sa raffle. At sabi nung mama, Lord, ang bilis naman, answered prayer kaagad. Nanalo sila sa raffle at napanalunan ho nila sa raffle ay isang sasakyan. Kaya nag-isip ho yung mama na ibenta yung sasakyan at naghanap po siya ng buyer. At may isang buyer na interesado ho. Nag-usap sila. Tinanong nung buyer, magkano ho yung kotse? Sabi niya, ay napakamura ho ng kotse na yan. 200 pesos lang. Nagulat yung buyer, bakit 200 pesos? Pero sabi nung mama, pero may kondisyon. Kailangan mo ring bilhin yung lumang bike ko. At nagtanong yung buyer, magkano naman yung bike mo? Yung bike ko, mahal yan. 800,000 yan. At dahil interesado yung buyer, binili ho yung kotse na worth 200 pesos at yung lumang bike na worth 800,000 pesos. Binayaran yung mama. At nung natanggap na ho yung bayad, naalala ho niya yung promise niya kay Lord. Bumalik ho siya sa simbahan at nagdasal ho ulit. Nagpasalamat. At yung pinagdasalan niya ay malapit ho sa donation box. Pagkatapos ho niya magdasal, magpasalamat sa Diyos, sabi niya, ito na yung promise ko sa iyo, Lord. 100, hati tayo sa presyo ng kotse. Yun yung pagbibigay na may halong tuso. Pagbibigay na iniisip pa rin ho yung sarili. Pagbibigay na may kaakibat na tinatawag na ROI o Return of Investment. Pagbibigay na merong expectations. Di ba minsan ganun din tayo pag nagbigay tayo? Minsan iniisip po natin, no? Yung pagbibigay na galing sa isip. Pag nagbigay, iniisip po natin, ano kaya yung ROI ko dito? Yung return of investment ko dito? Ano kaya yung kapalit nito? Ano naman ito para sa sarili ko? Yung pagbibigay, hindi yung tunay na pagbibigay. Iyon ay pagbibili. Magkaiba yung pagbili kaysa sa pagbibigay. Kapag binili mo, nagbibigay ka, pero nag-expect ho kayo o tayo ng kapalit. Merong return of investment. Kapag nagbigay ho ba tayo sa kaibigan natin, yan ba ipagbibigay o pagbibili? O binibili mo yung kaibigan mo under the guise perhaps of giving? Kapag nagbigay ka sa kakilala mo, yan ba itunay na pagbibigay? O baka naman binibili mo yung kakilala mo? Yung pagbibigay mo sa kaopisina mo o katrabaho mo, yan ba itunay na pagbibigay? O baka naman binibili mo yung katrabaho mo, yung kaopisina mo, dahil iniisip mo palagi na investment mo yan at merong return of investment. Ang punto lang ho, sana merong tayong kakayahang magbigay na galing ho sa puso at walang halong tuso. Paano ho natin malalaman na tayo nagbibigay na galing sa puso? Meron hong, kapag nagbigay ho tayo na galing sa puso, may kasamang emosyon yan. May kasamang emosyon. At yung tunay na pagbibigay ay may dalawang emosyon na mararamdaman ho natin. Una ho, ang tunay na pagbibigay ay may kaakibat na sakit. Pag nagbigay ho tayo, masasaktan ho tayo. Masasaktan ho tayo dahil alam mo natin na yung pagbibigay natin ay isang kawalan. At masasabi ho natin yung tunay yung ating pagbibigay kung napapansin ho natin na malaking kawalan yung pagbibigay natin
May kirot ho yung ating pagbibigay. Kaya magkaiba rin ho yung pagbibigay sa tip. Kapag nagbigay ho tayo ng tip, wala ho yung kirot. Bakit? Kasi pag tip ho, ito'y tira-tira. Minsan parang hindi ho natin kailangan. At walang kirot dyan. Walang kirot. Walang sakit dyan. Kapag nagbigay tayo ng tip. Kapag nagbigay ho ba tayo, meron tayong naramdaman. O baka naman, nagbibigay lang ho tayo ng tip. Halimbawa lang ho, pag nagbigay tayo, piso, ramdam ho ba natin? Parang wala, no? Yun ang madalas yung, pag may nangihingi tayo sa kalsada, bigay tayo ng piso. Ramdam ba natin? Mukhang hindi ho natin ramdam. 100, ramdam ho ba natin? 1,000, ramdam ho ba natin? Medyo kumikirot na. Medyo malaki na ng konti yung 1,000, di ho ba? 100,000, kaya ba? Ramdam ba? O di kay 1,000,000 sa nangangailangan, ramdam kaya natin? At hindi lang ho pera, kapatawaran. Kapatawaran sa taong nakasakit sa atin. At tayo na lang palagi yung nagpapatawad. Ramdam ho ba natin? May kirot ho ba? Pagpapasensya, tayo na lang palagi nagpapasensya. Ramdam ho ba natin? Depende ho sa kakayahan natin. Kapag ramdam ho natin yung isang bagay na ibinibigay ho natin, at ito'y walang kapalit na ROI, malamang ho tunay yung pagbibigay ho natin. At yung ating Panginoong Hesus, ramdam ho yung kanyang pagbibigay. Ramdam ho yung pako sa krus, sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, para maibigay lang ho sa atin yung kapatawaran, para maibigay lang ho sa atin ang kaligtasan, para maibigay lang ho sa atin ang buhay, o para maibigay ho sa atin ang langit. Ang pagbibigay ng Diyos sa tao ay galing sa mapagmahal na puso. Ramdam ng Diyos ang pagbibigay niya. May pakiramdam ang Diyos. At ito yung pinapaalala sa atin. Magbigay din ho tayo na galing sa puso. Ramdam, lalong-lalo na ho, yung sakit ng kawalan. Hindi naman ho araw-araw. Kahit paminsan-minsan lang. Ang mahalaga ho, hindi lang ho puro tayo tanggap. O palagi na lang natin iniisip yung ROI. Hindi lang ho puro tanggap. Kundi marunong din tayo magbigay. Ramdam yung pagbibigay. Nasasaktan dahil nakikita at naramdaman ito bilang isang kawalan. Kaya, yung isang palatandaan ng tunay na pagbibigay, masasaktan ho tayo. At pangalawang emosyon ho, yung tunay na pagbibigay ay may kaagipat ho na tuwa. Matutuwa ho tayo. Ang isang pagbibigay ay nauuwi palagi sa tuwa. Ang tunay na pagbibigay ay nauuwi palagi sa tuwa. Yan ho yung isa sa mga lessons in life ko. Lalong-lalo na nung ako'y bagong pare. Yung ka-ordain ko lang ho. Bakit ho? Kasi nung ako'y seminarista, may nakita ho akong relo. At gustong-gusto ko yung relo. At nakailang beses ho ako sa store na yon na sinukat ko yung relo. At kapag sinusukat ko yung relo, ituwang-tuwa ako. Nasasabi ko sa sarili ko, bagay na bagay sa akin. Parang mas lalong akong gumagwapo nito. Mas lalo akong nagiging cute kapag suot na suot ko yung relo na yon. Kaya ang ginawa ko, pinag-ipunan ko. Ilang buwan ho, pinag-ipunan ko yung relong yon.
Hindi ako sumasama sa kasama kong seminarista na lumalabas, manood ng sine, o di kakain sa labas. Hindi ko yon ginawa. Maraming buwan para lang ho mabili ko yung relo. Sa wakas, nabili ko yung relo. At tuwang-tuwa ako sa tuwing sinusuot ko yung relo na yon. Bagay na bagay sa akin at higit sa lahat pinaghirapan ko. Pero nung ako ho'y na-ordain, meron akong kamag-anak na nagregalo ho ng relo. Dalawa na yung relo ko. Kaya napag-isipan ko na ipamigay ho yung lumang relo ko. Kaya lang merong sentimental value yung relo na yun, pinaghirapan ko. Ibinigay ko yung relo na yun sa isang seminarista na wala hong relo. At palagi hong pagkatabi ko, palagi ho siyang nagtatanong sa akin, "Kuya, anong oras na?" Kasi wala siyang relo. Binigay ko yung relo, medyo masakit sa akin. Kasi may sentimental value yung relo na yun, pinaghirapan ko. At nung binigay ko yung relo, doon sa kapwa ko seminarista dati, tuwang-tuwa siya. At nasabi niya, "Salamat kuya, may relo na rin ako." At bagay na bagay sa akin yung relo. At paminsan-minsan, itinataas niya yung kamay niya, pinapakita niya sa akin, "Kuya, ang ganda ng relo ko, no?" Parang naiinggit nga ako, parang gusto kong bawiin. Pero sa nakikita kong tuwa sa mukha niya, natutuwa din ho ako. Yung mas malalim na tuwa, na parang hindi mo naramdaman, no? Sa karaniwang pagbibigay ng kung ano-ano sa kapwa. Ganun siguro kapag nagbigayo tayo, tunay yung pagbibigayo natin, kusang bumabalik sa atin. Lalong-lalo na ho, kapag tuwa yung binigay natin sa isang tao, babalik din ho sa atin kaagad yan, yung tuwang yan. It is not enough to give till it hurts. Sinasabi ho ni Saint Mother Teresa of Calcutta, "Give till it hurts." Pero pa sa akin, it is not enough to give till it hurts, but to give till it gives joy. And my dear brothers and sisters, don't deprive yourself of that joy. The joy of true giving. Naramdaman yun din ba natin yun? Na yung pagbibigay natin, tuwang-tuwa ho tayo. Mas natutuwa pa ho tayo sa taong binibigyan natin. Naramdaman din ho ba natin yun? At mas maganda naramdaman ho natin. Bakit? Kasi kapag hindi ho natin naramdaman yung tunay na pagbibigay, yung tuwa ng tunay na pagbibigay, ay mas lalo ho tayo magiging swapang. Mas lalo ho tayo maging selfish sa buhay. Pero kapag naramdaman mo yung tuwa ng tunay na pagbibigay, meron hong kapanatagan sa atin. 2 taon ho palagi na binibihisan ho yung ating mahal na ina ng Manawag tuwing kapistahan ho. At pagkatapos ho ng kapistahan, ay muli hong binababa si ina para picture taking ho. May picture taking for documentation na ganitong fiesta, ito yung suot niya o kung ano yung nilagay na mga accessories sa ating mahal na ina. Nakailang beses na akong kasama ako during pictorial ng ating mahal na ina. At palagi ho, napapansin nung mga volunteers na photographers na galing ng Manila na sinasabi nila, "Father, maganda yung kuha niya pag nasa tagiliran." Si ina ng Manawag. "Oh, bakit?" Tinanong ko. "Kasi pag nasa gilid, parang nakangiti siya. At pag nasa gitna, mukhang medyo seryoso. Pero sa gilid, nakangiti." Yun po yung identity ni ina ng Manawag. Nakayuko. Kaya pag nagdasalo kayo dyan sa gilid, mapansin nyo na siya nakayuko, parang nangungusap, at medyo nakangiti.
At siguro sabi ko, baka yun talaga yung mukha ng ating mahal na ina. Ang dami-dami niyang binibigyan ng pabor. Dami niyang binibigyan ng pabor. At sa tuwing nagbibigay ng pabor, siya ay nakangiti. Sabi, tamang-tama siguro, baka nasanay na yung mahal na ina, na yung mga tao ay nagdadasal sa gilid. At palaging pag nagdadasal sa gilid yung mga tao, nakangiti siya. Habang binibigay yung pabor sa mga taong nagdadasal sa kanya. Kaya ako ngayon, pag dumadaan ako dyan, mas tinitingnan ko siya sa tagiliran, sa gilid. Hindi ko sa harap, kasi baka nakasimangot. Parang nakasimangot si Mama Mary sa gitna. Pero sa gilid. Pero gusto ko lang isipin na kahit ang ating mahal na ina is a cheerful giver. Ang tunay na pagbibigay ay galing sa puso. At ito'y pinapakita ho sa ating ebanghelyo, no? Sa pamamagitan ho ng balo na nagbigay ho ng 2 kusing. Pero ibinigay ho niya yung 2 kusing na yon galing sa puso. Ramdam yung sakit marahil ng 2 kusing. Pero merong tuwa dahil ramdam niya na hindi siya pinapabayaan ng Diyos. At ganoon din ho yung kwento sa unang pagbasa. Binigay ng balo yung natitirang pagkain meron sila sa isang propeta. Ramdam marahil yung sakit ng pagbibigay, pero may kasamang tuwa na alam din niya na hindi siya pinapabayaan ng Diyos. Tayong lahat ay may kakayahang magbigay. May kakayahan, kanya-kanyang kakayahan. Yung paalala lang ho sa atin, iwasan lang ho natin na magbigay ho tayo kanino man na mayroong kasamang tuso. Magbigay ho tayo na galing sa puso. Ramdam, marahil may kirot at meron ding tuwa. Na tayo ay nagiging instrumento ng biyaya at tuwa ng Diyos para sa iba.